Umaga at happy Sabbath sa inyo lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Kunti lang palang mabuti ngayong umaga ito. Magpasalamat tayo muli sa ating Panginoon sapagkat tayo hindi po niya rito sa bahay-sambahan upang muli po ay maging malakas sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Muli po ma-refresh. Alam natin na puro problema ang meron ngayon sa sanlibutan. Sa sanlibong nagdaan, alam ko marami kayong pinagdaanan, kaya mahalaga na sa buhay ng tao ay may isang araw na kung saan ay tayo magsasama-sama bilang magkakapatid sa pananampalataya at sama-sama pupurihin at sasambahin ng ating Panginoon. Ako, salamat din sa pamilya po ni Brother Sam sa napagandang awit. Napakabuti ng Panginoon na po mga kapatid, nasa anong paraan, gumagamit siya ng mga tao. At napaganda na makita po isang pamilya na naglilingkod po sa ating Panginoon. At alam po, yan po ang pangarap ng bawat pamilya na sila ay makapaglingkod sa anong paraan. Sa pamamagitan ng pagkanta o sa pamamagitan ng mga tinatawag na personal evangelism na kagaya ng ating lesson kanina. Madali lang yun mga kapatid ko, basta ibigay lang natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Madali lang po yan, no? So, ito na po ang conclusion ng lahat ng ating mga pag-aaral simula ng nakaraan pang mga Sabado, sapagkat nagkaroon po tayo ng 2 weeks na evangelistic meetings dito po sa CAA. So, 14 days. Ang Panginoon po ay gumawa sapagkat may mga kaluluwa po na nagdesisyon na tanggapin siya bilang kanilang personal na tagapagligtas. Tunay po na Panginoon ay gumagawa po sa bawat puso ng tao sapagkat malapit na po ang wakas. Sino po na naniniwala sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na ang wakas ay malapit na? Okay, maraming salamat po. Tunay mga kapatid, no? Sapagkat isa sa mga sinasabi sa Banal na Kasulatan na dapat mangyari bago ang panahon ng kawakasan ay ang may pangaral ng Ebanghelyo sa sanlibutan. At ang Panginoon, mga kapatid ko, ay marami mga paraan para maipadala ang magandang pabalita, hindi lamang sa pamamagitan ng mga public evangelism o personal evangelism. Upang maabot pa ang maraming tao sa sanlibutan, ginagamit niya ang iba't ibang mga channel like internet, television, radio, newspapers, literature. Lahat ng ginagamit ng ating Panginoon para ma-reach out ng mga tao. Kaya ngayon mga kapatid, kahit yung kasulok-sulukang lugar sa sanlibutan ito ay halos napasok na po ng gawain ng ating Panginoon. Bakit kinakailangan mangyari ito? Upang ihanda ang bawat kaluluwa, ang bawat isa sa pagpalito ng ating Panginoon. Sapagkat imposible na ang tao maging handa, maliban lang na marinig niya ang magandang balita ng ating Panginoon. Kaya ipanalangin natin mga kapatid na sana matapos na para wala tayong ibang gagawin kundi ang magantay sa ating Panginoon at tanggapin po ang gambigpala ng buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, napaganda po ng ating pag-aaralan. Ito po ay bahagi ng ating 28 fundamental belief. Sapagkat gusto ko mga kapatid na malaman ninyo na pagiging isang Kristiyano ay masaya. Kasi marami nagsasabi kapag ikaw ay naging Kristiyano o tumanggap kay Kristo bilang yung personal na tagapagligtas, totoo may mga pagsubok mga kaibigan, mga kapatid. May mga maaaring mga problema na dumating, hindi bigay ng Panginoon, kundi bigay ng kaaway. Pero sa kabilang banda, napakasarap po maging isang Kristiyano. At kung katatanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang nagsasabi na masarap maging Kristiyano? Mukhang marami pa rin ang muna. Sino ba kayo sa pagiging Kristiyano mga kapatid? Kung masaya, pwede po marinigin ninyo kami? Ayan, nahiya lang po kayo magtaas ng kamay. Pero alam ko po na masaya kayo sa pagiging Kristiyano. Sapagkat unang-unang mga kapatid sa pagiging Kristiyano, isa lang ang ating sinusundan at isa lang ang ating focus. Walang iba sino po? Si Jesus Christ. So ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ay ang karanasan ng tinatawag na kaligtasan o yung experience of salvation. Karanasan ng kaligtasan. Ang kaligtasan pa ng mga kapatid ay nararanasan. No? Sabi natin, hiwalay tayo sa kaisipan na marami nagsasabi na ang kaligtasan ay dapat pa itong tanggapin sa inaharap. Pero sa ating pag-aaral mga kapatid, ang kaloob ng Panginoon ng kaligtasan kapag ito'y tinanggap ng tao, right away, nung ito'y inabot ng ating Panginoon,
ang kaligtasan ng Panginoon ay kanya nang nararanasan. At yan ang dapat mangyari sa buhay ng Kristiyano, na dapat ang salvation, ito'y nararanasan na. No? At ito dapat, mga kapatid, ay naging bahagi na ng buhay natin bilang Kristiyano. So, alam mo naman, mga kapatid ko, na tayo lahat ay gustong maligtas. Pero mga kapatid, isa lang ang paraan ng kaligtasan. Walang iba ang ating Panginoon. Sabi nga sa John chapter 10 verse 9, He is the door. Siya ang pinto, no? Sa Acts chapter 4 verse 12, He is the only Savior. Sa Acts 15:11, His grace is sufficient. Sa Romans chapter 5 verse 9, His blood avails. At sa Hebrews chapter 9:28, He is coming for you. Diba? So dito, mga kapatid, pinapakita na wala nang ibang paraan at daan patungo sa kaligtasan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, mga kapatid, sapat na ba yun? Na siya'y dumating samantalang tayo bilang mga tao ay hindi man naranasan ang pagbiligtas ng Diyos sa ating buhay. Diba? So yan ang ating pag-aaralan. Sabi nito, mga kapatid, Christian cannot be static. If the Spirit of Christ reigns within, sabi sa Romans 8:9, they are in the process of change. Ang isang Kristiyano raw, mga kapatid, ay hindi static. Pag sinabi ng static, ano yan? Yung parang walang ginagawa, no? At parang statwa, no? Saan ka static? Parang statwa na nandiyan ka lang. Kapag ganito bang tao, mga kapatid ko, hindi dapat gano'n ang isang Kristiyano. Sabi rito, Christian cannot be static. Hindi dapat mangyari yun. If the Spirit of Christ reigns within, sabi rito, they are in the process of change. Kapag ang banal na Espiritu ay naninirahan sa loob natin, mga kapatid, we are in the process of change. At yung process of change na yun, through the Spirit of God, mga kapatid, ayan ay ginagawang pagliligtas ng Panginoon sa inyong buhay. So, ang payo sa ating mga kapatid ko, huwag tayo maging static. Huwag tayo maging stagnant Christian. Pag sinabing stagnant Christian, mga kapatid, nakakita na po ba kayo ng stagnant na tubig? O, di ba, uso po ang mga buti ngayon, tag-init, at ang mga lamok takot. Pero darating ang tagulan, may mga mapupuno mga basins dyan, mga bulong, na saan, maging stagnant at maninirahan ng mga lamok na siya magiging dahilan ng sakit. Kapag ang Kristiyano, mga kapatid, stagnant ang kanyang buhay, hindi nag-overflow ang biyaya ng Diyos sa kanya, hindi siya lumalagay, mga kapatid, ang tendency, instead na siya maging bunga ng biyaya, instead siya naging bunga ng karamdaman, spiritual na isang tao. Sampahin sa ating mga kapatid, huwag nawang mangyari yun, instead, let the Holy Spirit works. Hayaan natin ang banal na Spirito ang gumawa sa inyo at gumawa sa akin. At kung mangyari yan, we are in the process of change. At ano bang goal ng ating Panginoon, mga kapatid, sa inyo at sa akin? Ano yung goal niya? Sabi niya, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Ang gusto niya, mga kapatid, is perfection. Pag sinabi perfection, Christ-likeness, gusto niya na makita si Kristo sa ating buhay. And that is through the process of change, through the working of the Holy Spirit, mga kapatid. So, pinakita sa ating lesson kanina na mahalaga pala yung maranasan si Kristo sa inyong buhay. Kasi yun naman parang para makapag-witness tayo kapag si Kristo po ay nakikita sa ating buhay. Sino yung ibabahagi natin sa ibang tao kung wala naman si Kristo sa ating buhay? So, unless na si Kristo yung nasa ating mga kapatid, hindi tayo makakapag-share ng magandang pabalita. So, gusto na ating Panginoon, mga kapatid, ito, tayo, mga kapatid, bilang Kristiyano at bilang mga disipulo ng ating Panginoon, tayo po ay gumagalaw at gumagawa sa buhay ng Panginoon. Lumipad po ang aking souvenir. Pakikuhan na rin siya. Ano po yan? Picture sa nung retreat ng youth. Nakikita niyo yan sa anniversary. Okay? So, nandito dapat kayo. Balik tayo sa ating topic. So, kapatid, totoo po, na para tayo magkaroon ng tinatawag na pagbabago o yung proseso ng pagbabago sa ating buhay, kinakailangan gumagawa. Kaya nga sinasabi ng kinakailangan natin i-engage ng mga tinatawag na personal evangelism. Bakit? That's the only way ng isang Kristiyano ay maging mature. Hindi magiging mature ang isang Christian unless siya po ay gagawa sa ating Panginoon.
Anong paggawa mga kapatid? Maraming parang ng Panginoon na ginagawa para tayo ma-engage sa pagliligtas sa gawain ng ating Panginoon. At yan ay nadiskubrihin sa ibang mga panahon through our spiritual gift. Diba? Para ma-engage din tayo sa work ng ating Panginoon. Sa mga kapatid, ito payo sa atin. Christian cannot be static. Dapat magkaroon po ng change sa pamamagitan po ng gawain ng Banal na Espiritu. Throughout the scripture, the descriptions of the believer's experience, salvation, justification, sanctification, purification, and redemption are spoken as already accomplished. Number 2, presently being realized. And 3, to be realized in the future. An understanding of these three perspectives helps solve the seeming tension in the emphasis relative to justification and sanctification. Mga kapatid, minsan kasi nagkakaroon tayo ng tinatawag na confusion when it comes to salvation. No? Nagkakaroon tayo ng pagkalito tungkol sa tinatawag na kaligtasan. Di ba minsan nagsasabi tayo, sino nagliligtas? Sino na ang ligtas? May mga magtakas ng kamay, may mga hindi magtakas ng kamay. Na parang confused, ligtas na ba talaga ako? No? Sabi naman ng iba, ako ligtas na. So may confusion na nangyayari dito. Unless mga kapatid, malaman natin, no? Sa karanasan ng isang Kristiyano, na ang kaligtasan pala ay nangyayari ito sa buhay ng tao, sa kanyang nakaraan, sa pangkasalukuyan, at sa hinaharap. Sabi nito mga kapatid, these three perspectives help solve the seeming tension in the emphasis of justification and sanctification. Mamaya mag-discuss natin yan. Mahalaga mga kapatid ko na malaman natin yan sapagkat sa oras na malaman natin yan, mararamdaman natin mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So sinasabi nito mga kapatid ko na ang kaligtasan, ito ay nararanasan na dapat isang Kristiyano doon sa nakaraan, panghinaharap at sa pangkasalukuyan. So tingnan po natin yung experience of salvation in the past. Okay? Sabi dito, a factual knowledge about God and His love and benevolence is insufficient. Trying, apart from Christ, to develop the good in oneself is counterproductive. The experience of salvation that reaches deep in the soul comes from God alone. Sinasabi nito mga kapatid ko, na yung factual knowledge about God and His love and benevolence is insufficient. Pag sinabing factual knowledge, ano to? Knowledge lang, factual lang. No, yung parang pagkakilala na natin kay Kristo ay fact lang. Parang more information lang. No? Sabi niya, that is insufficient. Na gusto natin i-develop ang ating sarili na maging kagaya ng Diyos sa pamamagitan natin ng ating sarili kakayahan, that is unproductive. Sabi mga kapatid, sapagkat sinasabi sa John chapter 3 and 5, sabi niya, the experience of salvation that reaches deep into the soul comes from God alone. Galing lang po sa ating Panginoon. So tayo, anong bahagi natin? Ako hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. No? Wala akong kakayahan mga kaibigan, mga kapatid ko, na iligtas ang aking sarili. Maging kayo. Sapagkat ang kaligtasan mga kapatid ko ay sa pamamagitan lang ni Jesus. Hindi ako maliligtas ng aking mabubuting gawa. Kala natin kapag gumawa na tayo ng mabuti, maliligtas na tayo. Kung yan ang magiging pasaya ng ating kaligtasan, hindi sana mga kapatid ko, yun lang gawin natin. No? Pero sabi nito mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng ating Panginoon. Okay? So hindi sapat yung makilala lang natin siya mga kapatid. At hanggang doon na lang, hindi sapat na pilitin natin ang ating sarili na sa pamamagitan ng ating kakayahan na ma-develop ang karakter ng ating Panginoon. Hindi sapat yun mga kapatid. Sapagkat kung walang Diyos sa atin, imposible pong mangyari mga bagay na yun. The experience of salvation involves what? May tatlo rito mga kapatid, repentance, confession, forgiveness, justification, and sanctification. Repentance and confession mga kapatid. Kasama yan, forgiveness, justification, and sanctification. Yan po ang involved sa tinatawag na salvation. Okay? Ito po ang dapat maranasan ng bawat isa para po maramdaman natin at maranasan ang pagliligtas ng ating Panginoon. Okay? So, repentance. Pag sinabing repentance, mga kapatid, ano ito? Genuine repentance results in a radical change in attitude toward God and sin. Pag sinabing repentance, mga kapatid, it's a radical change. When we say radical change, total
kapatid. Bagamat masakit, kinakailangan merong magbago. Di ba? Repentance and confession. Kapag ikaw ay, pag dumating mga kapatid, yung tinatawag na yung repentance sa'yo, wala ka magagawa, kundi i-confess mo ang iyong kasalanan sa ating Panginoon. Ano po? At sabi diyan mga kapatid, repentance is the result, genuine repentance result in a radical change in attitude toward God and sin. Kapag mangyari mga kapatid, doon na nag-umpisa po ang pagbabago ng tao. Yung tayo po ay magsisi sa ating kasalanan. Kung hindi yan mangyayari mga kapatid, kailanman hindi mararanasan ng tao ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang buhay. So unang dapat maging step mga kapatid ko, ay hayaan natin ang banal na Espiritu na kumatok sa ating puso at pagbuksan. At sabihin kung ano mga kasalanan meron tayo at lumapit tayo sa ating Panginoon at tayo magsisi. Ano po? Lahat ng kasalanan dapat natin pagsisihan. Walang itatabi. Maliit, malaking kasalanan mga kapatid ko, dapat isusuko natin sa ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo makapatong magbabago, maliban ang buong kasalanan ay may sakot natin sa ating Panginoon. Napakahirap ng titingnan sapagkat sabi ko ng mga nakarang gabi sa ating pag-aaral, na kasalanan pa ay parang nakatikit na sa buhay natin. Ang kasalanan na patuloy na inuulit ay nagiging bahagi na ng buhay ng tao na kapag naalisin ang pakasakit. Di ba? Ano ba yung bahagi ng katawan na kapag hindi naman normal sa tao na pag lumaki at alisin masakit? Ano mga halimbawa niya sa aking physical na katawan? Sis. Ang sis ay hindi normal. Di ba? Hindi naman yan nung pinanganak ka may sis ka na. Minsan, dahil sa lifestyle mo, nagkakaroon ka ng sis. Pag tinanggal, ang sakit. At parang, huwag mo na tanggalin kasi masakit. Kaya ang kasalanan ng mga kapatid. Kaya rin ang kailangan ng tawag na radical change. No? At yan ay sa pagpapamagitan po ng pagsisisi natin. Manghingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. So, repentance ang muna mga kapatid. Okay? Yung kamatayan ng ating Panginoon sa cross ang siyang magdadala sa atin sa tinatawag na pagsisisi. Yung kamatayan ng ating Panginoon sa cross ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa na ako pala ay meron pa rin pag-asa na lumapit sa Kanya at hingi ko ng tawad ng aking sarili. Ano po? Tuloy tayo. The heart is melted, subdued when we sense that Christ's death justify us and deliver us from the penalty of death. Yung kamatayan ni Kristo mga kapatid, yan ay iniligtas kayo sa kabayaran ng kasalanan. Okay? So dito nararanasan nila ang kaligtasan ng Diyos. Kapag tayo nagsisi, tinanggap siya bilang ating personal na tagapagligtas ng mga kapatid. Ang mangyayari, yung ating puso ay isasubdue ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig. At mararamdaman natin mga kapatid ng kamatayan ng ating Panginoon na siyang nag-justify sa atin, na siyang nagligtas sa atin dapat po sa tinatawag na bunga ng kasalanan. And what is the penalty of death? For the wages of sin is death. Yung death dito mga kapatid ay yung eternal death sa pagbaba ng ating Panginoon dito kasabang bayang Jerusalem. Sa mga kapatid, kamatay ni Kristo ang siyang nagbigay sa atin ng pag-asa. Ito yung pag-aaral ganap ng ating Panginoon sa atin na parang tayo mga kasalanan ay hindi nagkasala. Okay? Yung justification, parang ito'y isang tao na nakulong na nagkasala at kahit ang gano'n kalaki ang kanyang kasalanan ay tumawag ang presidente ng Philippines at sinabi, pardon. Kung nakalaya siya mga kapatid, hindi na siya isang criminal, kundi isa na siyang pinatawag na tao na parang hindi siya nagkasala. Ganun ang ating Panginoon. Ang kamatayan sa cross mga kapatid ni Jesus Christ ay siya nagbigay sa atin ng pagkakataon na maituwid po ang ating landas at mabilisan tayo ng kapilan ng ating Panginoon. Pero mangyayari lang yun kung tatanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Wala siyang magagawa kung ayaw natin mga kapatid. Pero patuloy niyang in-offer ito. Patuloy niyang gusto maringgan ng kayo mga kapatid ko. No? So sa araw-araw natin pakisalamuha sa ating buhay, especially sa lumutang ito na puro kasalanan, at minsan natalo pa tayo, dapat mga kapatid, huwag natin makaligtaan na tayo po, sa bawat kasalanan natin nagagawa, ay lumapit sa ating Panginoon upang tayo po ay mapatawad at karinggan
Ang justification, mga kapatid, once na ginawa ng Panginoon sa cross, pero this is an everyday experience of a Christian. Once yung ginawa sa cross, mga kapatid, pag-aaring ganap, pero para tayo ma-justify, ito po ay dapat pang-araw-araw na maranasan ng Kristiyano. Pang-araw-araw na dapat kong maranasan. Hayaan natin na si Kristo, mga kapatid ko, ay isubdue yung aking puso. Mga kapatid, walang kasalanan na itatago sa Diyos. Sabi nga, all things are naked in the eyes of the Lord. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12. All things are naked. Pag sabi all things are naked, lahat ay nakikita ng Diyos. Kahit ay kaibuturan pa ng aking puso, nakikita ng aking Panginoon. Pero isang kwento, mga kapatid. Pero isang bata. Siya pumunta doon sa kanyang isang lawyer, sa isang office. May nakita siya ng ibon. Siguro lovebird. At napakaganda. Ay, hindi lovebird. Kasi hindi nagsasalita ang lovebird. O, sabi natin, ano mo nagsasabi ng ibon? Martinez. Okay. Parrot. Ano pa? Naging lang mo daw sa salita. Okay? Parrot. So, nakakita siya ng parrot. Maliit na parrot na nagsasalita doon sa office ng attorney. So, biglang lumabas yung attorney, sabi niya, boy, may iwan ko nakita ha, kasi may pupuntahan lang ako. Pero mabalik ako agad. Nung umalis na yung attorney, sabi ng bata, yes, pagkakataon ko na to. Kasi gusto ko magkaroon ng parrot na nagsasalita. Kukunin kita. Lagot ka. So, lumabas yung attorney, kinuha niya yung parrot at inagay niya sa puso. Dumating yung attorney. Nagtaka siya. Wala. Nasaan yung parrot ko? Saan ka niya sa bata? Boy, nakita mo yung parrot. Ay, hindi sir, pero parang may naramdaman ako na nililipan, baka nakatakas ko sa bintana. Bakit posible naman yun? Kasi nakakulong nga. Paano makakatakas yung parrot? Wala naman yung kamay para itas yung kanyang kulungan. Sabi nung bata, baka nga ako nakatakas talaga. No? Pero alam niyo yung attorney, alam naman na nagsisinungaling talaga yung bata. O hindi, siguro nakikita yung ilong ng umulan. Hindi na lang sinabi nagsisinungaling siya. Ang ginawa ng attorney, tinawag niya yung pangalan ng parrot. Bernie! Hindi ba mo? At dito sa bulsa. At nalaman ng attorney na yung parrot ay nasa bulsa. Nagsalita. Mga kapatid, wala tayong kasalanan kay kapano sa Diyos. Kaya kung meron man tayong kasalanan sa mga oras na ito po, hihingi na natin ang tayo. Hindi na natin dapat sikreto sa pagkakalam niya ng Diyos. Ang inaantay na niya, mga kapatid, ay dumami tayo at magsisi. Sa ganung paraan, tayo po'y maaaring ganap ng Diyos. No? Ang iyong mga kasalanan sa mga nakaraan, yan ay babaliwalay ng lahat ng Panginoon. Yan ay hugasan sa pagpagitan ng kanyang dugo sa cross. Sabi nga, without the remission of blood, there is no remission for sin. Kung walang pagpupus ng dugo, o walang kapatawaran sa ating kasalanan. Ang dugo ni Kristo, mga kapatid, ay siya bura ng mga kasalanan natin. Tayo natanggap sa Kanya at tayo kanyang maaaring ganap. Ma-justify, ma-pardon sa ating mga kasalanan. Sa justification in general, as used theologically, is a divine act by which God declares a penitent sinner righteous or regards him as righteous. Justification is the opposite of condemnation. The basis for this justification is not our obedience, but Christ Himself. So, ang justification, kung i-define natin, mga kapatid, is the divine act by which God declares a sinner righteous. That is justification. Kapag i-declare tayo ng ating Panginoon na ako si Pastor Judah na isang makasalanan at tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas, sa oras na tanggapin ko siya, mga kapatid, with all my heart, no? Na meron tinatawag na repentance, magkakaroon ng radical change, and finally, mga kapatid ko sa aking buhay, i-declare niya ako na righteous. Why? Because of His righteousness, mga kapatid. Hindi yung aking righteousness na nakita, kundi yung righteousness ni Jesus Christ. Nung tinanggap ko siya, ibinigay siya sa akin yung kanyang katwiran, at ang katwiran ni Kristo ngayon na nakikita, at hindi ang katwiran ng tao ng totoong makasalanan. So dito, mga kapatid, and the basis of justification is not your obedience, it is Christ, mga kapatid. It's your faith in Jesus Christ. Yung pananampalataya natin kay Kristo. So, mahalaga mga kapatid ko, na yung ating mga past sin o yung mga present sin natin, dapat yan, masubdue.
At mangyayari lang yung mga kapatid kung tayo lapit kayo sa ating Panginoon. Tapat naman siya mga kapatid ko eh. Huwag kayong matakot na pag lumapit ka, baka hindi na ako patawarin ng Panginoon kasi paulit-ulit ko hiningi ito ng tawad. Paulit-ulit ko naman ginagawa. Eh pag ganun mga kapatid, baka inuyin na tayo. Yun ang delikado. Pero mga kapatid, huwag tayo nagsasawa na lumapit sa ating Panginoon. Di ba sabi niya sa 1 John 1:9, if you confess your sin, is faithful. Tapat siya na kayo patatawarin sa inyong kasalanan at nilinisin kayo sa inyong mga alibok. Sinasab mga tinatawag na unrighteousness sa ating mga kanuhihan, mga kapatid. Ibig sabihin, pag lumapit ka sa Kanya, bukas ang kamay niya na ikaw ay Kanyang tatanggapin at lilinisin Kanya sa inyong mga kasalanan. Kaya huwag kayong matakot mga kapatid. Kung ang ating kasalanan ay napakalaki, kapag hiningi natin yan ng tao sa ating Panginoon, may pag-asa. Huwag lang natin hayaan ang kasalanan ito na nasa atin ay magbunga, ng magbunga hanggang ano po, mahirap na putulin. Di ba ang puno na maraming sanga, mahirap putulin? Alam niyo bakit? Ewan kung totoo to sa mga agriculture. Totoo po ba to? Kung gaano daw kalaki yung puno, tama ba yun? O malaki yung puno, kung gaano kahaba ang sanga, ganun din daw kahaba ang ugat. Totoo ba yun? O maaari totoo. Kasi nakakita na ang mga kapatid, yung puno, ito ang haba ng ugat. At mahirap putulin. Putol ka ng putol, hanggang may ugat, tubo naman siya na, tubo parang yung malunggay po namin sa bahay. Kasi paborito ni Papa ang malunggay, nakalunggay malunggay, pero hindi pa rin siya namamatay. Tumutubo pa rin. Bakit? Kasi may ugat. Huwag natin hayaan ang kasalanan niya ay mag-ugat. Tingin na natin ang tawad sa ating Panginoon kasi kung mag-ugat pa yan, tutubo lang yan ang tutubo ng tutubo. Ito yung sinasabi natin, Lord, ba't gano'n? Ba't parang paulit-ulit ko lang ginagawa yung kasalanan, samantala kung hindi na magtawad sa'yo. Baka nag-ugat na po. Kaya dapat as early as possible mga kapatid, every day, putulin ang ugat. Sa paraan, dahil po tayo ng tawad sa Panginoon, siya'y tapat na kaya kanyang panatawarin. Pero dapat ang Panginoon mga kapatid ko na pag-set ng confession sa Panginoon, dapat ito yung genuine. Sabi nga doon genuine repentance. Tunay na pagsisisi. Hindi tayo nagsisisi kasi takot tayo na mapahama. Nagsisisi tayo sapagkat we are feel sorry doon sa mga kasalanan ginawa natin at nabubuhan natin ang ating Panginoon na tayo natin siya nasasaktan. So that is justification. Wala kayong contribution dyan. Walang ginawa kayo dyan. Lahat ginawa yan ng Diyos sa inyo. Kinakailangan lang ay tanggapin natin. Through justification by faith in Christ, His righteousness is imputed to us, and we are right with God because Christ is our substitute. So, through justification, mga kapatid, His righteousness is what? Imputed in me. So, once the righteousness is being imputed, mga kapatid, hindi na yung katwiran ni Pastor Junel na nakita, kundi yung katwiran na nino. Ni Jesus ang nakikita sa ating buhay. Okay? At kapag magkagano mga kapatid, sabi niya, we are right with God. Tama po yun. Nasa tamang daan ng ating Panginoon. Okay? Na instead ako yung mamatay because of my sin, si Jesus Christ ang naging substitute. Maging sa katwiran mga kapatid, hindi ko naman katwiran yun, pero nung tinanggap ko siya, yung katwiran niya, ibinigay sa akin. Tingnan niyo mga kapatid, yan ang initiative ni Jesus Christ. Yan ang initiative ng Diyos sa langit para sa inyo at para sa akin. Samantalang tayo dito sa sanlibutan, patuloy na i-enjoy ang mga bagay dito. Samantalang ang Panginoon sa langit, ginagawa ang lahat, tinitake ang lahat ng initiative para lang tayo alingga lang. Mga kapatid, ito yung panawagan sa atin. No? Panawagan sa atin mga kapatid. Na ngayon, sabi ng Panginoon, gusto kita alingga lang. Sana maranasan natin ang pang-araw-araw po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paglapit at pagsisisi sa ating mga kasalanan. So the experience of salvation and the past, ito ang magiging bunga mga kapatid ng pag-aaring galang ng ating Panginoon. So lahat, ang ating Panginoon ay napako sa cross. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kamatayan sa cross ay di paraan na tayo aring ganap. Pero imposibleng maaring ganap ng Panginoon ng tao kung hindi naman siya lalapit sa ating Panginoon. Ngayon ang bunga ng pag-aaring ganap ng ating Panginoon ng justification. The result is sanctification. Pag sinabing sanctification, may pag-aaral natin. Ito na yung pagpapaka-banal. You are walking right with God. Ang iyong pinamumuhay because of your relationship with God ay yung buhay ng ating Panginoon. Andiyan yung adaptation into God's family.
napapabilang ka na sa pamilya ng Diyos na gumagawa ng kaloob ng ating Panginoon. Meron na tinatawag na assurance of salvation. Okay? Kasiguran ng kaligtasan. The beginning of a new and victorious life. Kapag tayo na-justify, ito nag-umpisa mga kapatid ng tinatawag na panibago at buhay na nagtatagumpay laban sa kasalanan. At yan din mga kapatid, ang bunga niyan ay kaloob ng buhay na walang hanggan. So, dapat maaring ganun pala tayo mga kapatid. At yan ay ang bunga niya na ito. So, tingnan natin kung ano yung sanctification ng mga kapatid. Sabi rito, sanctification, through repentance and justification lead to sanctification. Justification and sanctification are closely related, distinct but never separate. They designate two phases of salvation. Justification is what God does for us, while sanctification is what God does in us. Parang yung does for us, ito yung ginawa niya para sa atin. God does in us, ito yung ginagawa niya in behalf of, yung sa atin naman kalooban. Ibig sabihin, dito sa sanctification, hindi ka lang nabubuhay sa iyong sarili, kundi sino na? Ang Diyos, si Kristo na, ang Holy Spirit. Kaya sinasabi natin, I am crucified with Christ. That is justification. Therefore, I no longer live, but Jesus Christ now lives in me, and that is sanctification. Because Jesus Christ lives in you. At imposible mangyari yun unless tayo maaaring ganap ng ating Panginoon. So, justification and sanctification ay tinatawag ng pag-aaring banal o yung tayo lalakad sa katulinan ng ating Panginoon mga kapatid. They are working hand in hand at hindi natin sila pwede mapaghiwalay. And that experience, dapat ay naranasan ng Kristiyano, hindi once in his lifetime or in her lifetime, kundi it should be an everyday experience. Dapat araw-araw ito naranasan ko ng Kristiyano. Tandaan natin, araw-araw tayo nakipaglunasan sa kasalanan. Napakatindi ng kasalanan ng mga kapatid. Ang kaaway natin, gumagawa siya ng iba't ibang paraan. Kung hindi niya kaya sa malalaking tukso, dadalhin niya kayo sa pinakamaliit na tukso na kaya niyo yung pala doon tayo babagsak. Kaya mga kapatid, huwag natin i-take for granted ang kasalanan, malaki man yan, maliit. Sapagkat maliit man daw, nakakapulit din. Sabi sa kasabihan. Maliit ang kasalanan, malalaman ang malaking epekto yan sa buhay ng isang Kristiyan. So, yung mga kapatid, sanctification, sabi dito, is what God does in us. Siya po ang gagawa sa ating buhay. Kung sinabi niya, I will put my spirit in you to cause you to walk on my statutes. Sabi ng Panginoon, at ilalagay ko ang aking spirit sa iyo at aking kitang palalangarin sa aking mga kalooban, sa aking mga palatuntunan. Sino magpapalakad? Ako ba sa aking sarili? Hindi mga kapatid, it is the Holy Spirit. Ito yung sinasabi, what God does in us. Okay? Yan po ay bunga ng pag-aariganap ng Diyos sa inyo. So yan po ay dapat pangkasalukuyang nararanasan ng bawat isa sa atin. No? Dapat nakikita sa atin mga kapatid yung tinatawag na pag-lago. Gusto ko sana pag-aralan yung susunod yung growing in His grace. Doon pinapakita mga kapatid na dapat hindi tayo manatiling sanggol. Dapat tayo'y lumalago. At ang paglago mga kapatid is mapapagita ng gawain ng Panginoon sa ating buhay. Adaptation in God's family. At the same time, you believers have received the spirit of adaptation. Tandaan natin mga kapatid, because of sin, tayo pinag-alipin ng kasalanan sa sanlibutan. Sabi nga tayo pinag-iwalay ng kasalanan. Ang tenga ng Panginoon, hindi naman siya bigay para hindi tayo marinig. Ang kanyang kamay ay hindi likely para hindi tayo maabot. Pero tayo pinag-iwalay ng ating mga kasalanan. Pero sa pamamagitan ni Kristo mga kapatid, sa cross ng Kalbaryo, nung ating siyang tanggapin, tayo po ay kanyang tinanggap bilang adopted sons and daughters ng ating Panginoon. Pag sinabi ng adopted mga kapatid, you have the privilege of the real son. Meron kang privilege na katulad ng tunay na anak. Kung siya magmamana, may pamana rin sa iyo. At kung ano po yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon mga kapatid, yan ay bunga ng pagtanggap niya sa atin. Assurance of salvation, justification,
It brings the joy of being united with God now, the beginning of a new victorious life. As our faith in Him grows, our healing and transformation progress, and He gives us increasing victories over the powers of darkness. Mga kapatid, ito ang paraan ng Panginoon para naman tayo magtatagumpay sa mga kasalanan. Na kapag tinanggap natin siya mga kapatid, bibigyan niya tayo ng kalakasan na tayo magpapatuloy na magtagumpay sa ating kasalanan. Bakit kaya minsan mga kapatid, nahihirapan tayo magtagumpay sa ating mga kasalanan? Bakit kaya minsan pag nandiyan yung kasalanan, para tayong tinanyon na ang dali-dali natin tamangan? Hindi kayo kaya mga kapatid sapagkat hindi natin nararanasan ang pag-aaral-galan ng Diyos sa ating buhay, o hindi natin naging priority ang buhay ni Kristo sa ating mga kapatid. Kung yun ang mangyayari, ibahin na po natin. Magkaroon tayo ng tinatawag na radical change. Imbitahan ang banal na spirito sa puso at ating kaisipan at hayaan natin na siya yung buwapo sa bawat sa atin. And the gift of eternal life mga kapatid. Yan yung assurance na binibigay sa bawat isa sa atin ng Panginoon. So through Christ, blood and purification, justification, sanctification, the believers is a new creation. The old things have passed away, behold, things have become new, as 2 Corinthians 5, verse 17. Kapag tinanggap natin si Kristo, ano po pinamumuhay ko? Lahat ng luma ay nakalipas na. Ngayon, bago na ang aking pinamumuhay. Hindi na yung aking old self, kundi yung bagong new self ko kay Jesus Christ. At ang aking nabibili sa hindi ang katwiran ko, kundi ang katwiran ng aking Panginoong Jesus. At yan dapat mga kapatid ko, ang nararanasan natin sa mga panahon ito. Yan ang parang ng Panginoon ang pagliligtas sa pagkasulubuyan. No? Binibigyan niya tayo ng kakayahan na magtagumpay laban sa kasalanan at tayo lumago sa ating spiritual na buhay. So ang paglago mga kapatid ay hindi bigla kasi wala pa akong nakita na kabuti na itinanin mo, kinabukasan nag-pop up na siya. Meron po sa Super Mario. Pero mga kapatid, wala. Ibig sabihin, para ka lumago, it is a lifetime experience with God. Karanasan mo sa ating Panginoon patuloy. No? Pagpaputol-putol, mabagal ang growth. Okay? Di ba ang halaman na dinidiligan mo once a week, ang tagal lumaki. Pero ang halaman na dinidiligan mo, pinifertilize mo every day, ang kanyang paglagay, mabilis. Ganun din ang ating relasyon sa Diyos. Dapat constant at consistent ang ating relasyon sa ating Panginoon. Okay? Magkakaroon ng tinatawag na internal change. At the second advent will be changed physically. This corruptible mortal body will put on immortality. However, our character must undergo transformation in preparation for the second advent. So, sanctification mga kapatid, it prepares us for the second coming. Tanda natin, pagdating ng ating Panginoon, hindi diyan mangyayari ang transformation of character. Ha? Mga kapatid, kasi sinasabi natin, pag-parinig lang ni Jesus Christ, magbabago ako. Buti nga hindi sinabi ni Jesus Christ ang date eh. Kasi pag sinabi niya darating ako January 1, 2013, baka magbabago ang iba sa atin before ang sunset ng December 31. Eh huli na yun mga kapatid ko. Kaya hindi sinabi ng Panginoon. Because the transformation of character happens when? Now. At nangyayari na ngayon mga kapatid. Sapagkat sa kanyang pagparito, ang mangyayaring change lang dyan ay yung physical aspect ng tao, yung physical change. Pero yung transformation mga kapatid, dapat nag-umpisa na yan sa panahon ngayon. Okay? Di ba mga kapatid, ganito. Ako po, natuto ako magmotor. Pero inabot ako ng ilang taon para ako maging bihasang rider. Hindi ka pwede mag-motor ngayon nang natuto ka at maging bihasa ka agad. Hindi. May karanasan ka na dapat. Nung ako pinalagutan, tinuruan ako ng father ko. Sabi, ang galing talaga ng anak ko. So naging confident naman ako sa sarili ko. Sabi niya, ang bilis niyo matuto. Wala pa 30 minutes. Nakakapag-drive ka na. Siyempre pa. Kaya nabubuko ko yung pintuan ng church. Kasi wala pang karanasan. Eh medyo naging confident ko sa sarili. Nabubuko yung pintuan ng church. Bakit hindi nasita? Sumunod, pumunta kami sa Central Adventist Academy. Ako pinag-drive niya. Sabi niya, ang musay-musay mo na anak. Ngayon yan naman, lumating na naman yung kaya ko. Sabi, na-appreciate
papa yung aking skill sa pagmumotor. Kaya may sinalubog ko yung jeep. Buti na yung friend niya, buti nagmumukha yung dalawa. Pero nung dumating na yung maraming panahon na may nagmumotor mga kapatid, sabi ng papa ko, hindi na-appreciate. Anak, mag-ingat ka ha. Anak, mag-ingat ka. Dapat sunod ka sa traffic rules. Huwag mag-overtake. Mag-ingat ka. Kasi sanay na. Yung kasanayan sa pagmumotor, hindi mo yan makukuha isang araw lang. No? The transformation of character ng mga kapatid, hindi yan nangyayari sa madali at mabilis na paraan o isang araw. Nangyayari yan sa mahabang panahon. Kailan mo pa iusahan? Kung naging pa man yung gusto, hindi ka pa na-transform. Dapat ngayon na. No? Ngayon na mga kapatid. Dapat itumpisahan, ubusan natin ng bago na karakter. Sana paraan, itindahan natin ang banal na spirit. Okay? Pilitan. Internal change, the involvement of Christ in the Holy Spirit. Only the Creator can accomplish the creative work of transforming our lives. Thessalonians chapter 5 verse 13. Only the Holy Spirit, only the Creator mga kapatid can accomplish the creative work of transforming our lives. Hindi natin pwede sabihin, Lord, bukas magbabago na ako. Promise! Sumulat ka pa sa loob ko, bukas magbabago na ako. Hindi. Kailan niyo si Joshua Harris? Sa mga youth, sikat na sikat si Joshua Harris. Sino po nakakilala kay Joshua Harris? Ano yung kanyang sinulat? Not even a hint, di ba? Saka, saying, isa? Basta yung may goodbye. Ayun. Is dating goodbye. Ayun, is dating goodbye. Si Joshua Harris, mga kapatid, isang challenge sa kanyang buhay, o yung kanyang birthday, ay bilang mga kabataan, no? Siya nasa teenager. Kapag naging adolescent kasi yung mga kabataan, medyo ang kanyang sexual urge niya, napakataas. Pumunta sila sa isang youth camp, at sinabi roon na talagang kasalanan yun, na dapat pagsisihan. Sabi ni Joshua Harris, tinamata ko doon, kailangan kong magbago. Gusto ko magbago, sabi niya. So, kasama yung kanyang mga kasamahan, sila yung prayer band, Lord, magbabago kami, at bilang pagpapakita ng aming pagbabago, ito po ang aming mga panata. Sinulat nila, babasa niyo yun, yung sa TV na yun, sinulat nila yun, yung kanilang mga panata, ang dami! Tapos kaya mo mga righteous talaga sila. Unti-unti nahihirapan na sila. Nahihirapan na sila, tapos yung kanilang mga panata, hindi nila na maramigan ng panahon, unti-unti nawala. At unti-unti naman sila bumalik sa dati nilang buhay. Sabi ni Joshua Harris, hindi ko pala kaya. No? Hindi ko pala pwede sabihin, gusto ko na magbago bukas. Kung sarili mo lang, kalakasan yung gagamitin. Kundi dapat sa kalakasan ng banal spirito. Ano yun? Pagpapasakot mga kapatid. At kaagapin yung pagpapasakot, ang bahagi mo naman mga kapatid ko, ay i-maintain mo yung relasyon mo sa Diyos. Sa'yo naman, isakripisyo mo yung alam mong bagay na pwede mong ihanda sa relasyon mo sa ating Panginoon. No? So, mga kapatid, ang banal na spirito lang ang makakapag-transform ng ating buhay kung ipapasakot natin ang buhay natin sa Kanya. Partaking of the divine nature, Christ's exceeding great and precious promises pledges divine power to complete the transformation of our character. Pag sinabi partaking of the divine nature, mga kapatid, kung tayo patuloy na makasama ng ating Panginoon, ang character ng ating nagpapagligtas sa unti-unti mag-develop sa likas na tao, sabi nga, by constant beholding, you will be changed. Sa patuloy mong pagbabago, kapag nasama sa ating Panginoon, unti-unti ikaw ay babago. So, it's your experience, it's your relationship, mga kapatid. Kami magkakapatid, mga kapatid ko, kami tatlong mga lalaki. Walang babae sa amin. Ako panganay, tapos yung bunso namin ay yung pangalawa yung bunso. Pero kami lalaki. Kung titin nyo kami mga kapatid, magkakaiba kami ng mukha, pero pagdating sa ugali, magkakapare-pare. Bakit? Kasi lagi kami magkakasama. No, may ugali ang kapatid ko na meron ako. Na minsan wala siya, na meron naman ako sa kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ba't nangyayari ito? Kasi yung tinatawag na ng constant beholding. Tinan niyo mag-asawa. Okay? Yung mag-asawa na naliligawan pa.
hindi magkamukha. Di ba, Sister Conching, magulang ako ng Conching? Oo. Pero nang nagtagal, unti-unti, by constant beholding, sabi, parang kayo magkapatid. No, sabi nga doon sa mga magkama ko, para kayo magkapatid. Magkapatid ba kayo? Ako ba ang yagasa mo magkapatid? Siguro sa haba ng panahon, dahil pareho na magkasama, nagkakamukha kayo maging sa mga ugali. Nagkakapareho. Yung kapatid ko sa AUP, yung pangalawa, nagtanong yan. Then, manay pa ito na ito sa ulitin. Kuya, ano bang sekreto para mag-excel ka sa iyong academic? Sabi ko, wala mo namang alam na mga formula dyan. Sabi ko, gusto ko maaral ka naman mabuti, yun na yun. Pero nalaman ko mga kapatid, sa isang kaibigan, kung gusto mong maging mahusay, doon ka magkwarto sa mga room ng tao na nasisipag mag-aaral. Pero kung gusto mong hindi makatapos ang pag-aaral, doon ka magkwarto sa room ng mga tao na walang ginawa, kundi magpasarap sa buhay. Sabi ko sa kanya, nalala ko, doon ka magkwarto sa room ng mga tao na seryoso sa kanyang pag-aaral. Nakatapos po siya. 7 taon. Siyempre, matagal po talaga yun yung kanyang kurso. Pero sa sabi nakatapos siya. Bakit? Kasi kasama niya mga tao na masisipag mag-aaral. Ito mga kapatid, sabi ko sa inyo, yung para magkaroon tayo tinatawag na nature ng divine character, yan ay mangyayari sa tinatawag na constant beholding. Yung patuloy na pakikisama kay Jesus Christ. Only through Christ, what transforms humans into the image of their creators is putting on or partaking of the Lord Jesus Christ. Sanctification is progressive. By prayer and study of the Word, we constantly grow in the fellowship of God. Yun pala mga kapatid. One of the secrets for us to grow, because that is progressive, is through the study of God's Word and prayer. Saan mo kayo nakakita ng bata na lumaki na hindi nakain? Okay, wala. Diba? Alam mo kapatid, ako hindi po ako mag-alaga ng mga hayop. Okay? Pero ayaw ng parents ko yung aso, yung pusa, natanggap na nila kahit paano. Ngayon, tanggap na rin nila na nag-aalaga ako ng hamster. Favorite ko yung hamster kasi ang cute-cute nila. No? Pag dumating ako sa bahay, ito rin kagabi dumating ako sa bahay, tulog yan. Pero pag narinig yung pinto na nagbukas, kakagatin na niya yung kulungan, gusto lumabas. Ang gagawin ko para labasin siya, palalakanin ko lang siya sa bahay. Hanggang mapagod, ibabalik ko ulit para matulog. Yung hamster ko dati mga kapatid, napakaliit niya. Nagtataka ako, ano kaya ang sikreto para lumaki ito? Tulog naman ang tulog. Kasi nocturnal sila. Pag umaga, tulog yan. Pero paggabi, pupuyakan ka niya. Kaya huwag mong katabi ng paggabi. Kasi kasi niya naglaro ng lalaro. Pero pag umaga, maghapon tulog. Nocturnal niya ang mga kayo niya. So sabi ko, tulog naman ito ng tulog. Ba't hindi lumalaki? Yung pala mga kapatid, sabi sa akin ng pinagbinan ko, ano ang pinakakain mo? Sunflower seed, yun lang ba? Oo. Hindi, pakainin mo siya ng carrots, pakainin mo siya ng apple, pakainin mo siya ng varieties of foods, especially mga fruit and vegetable. So, trinay ko. Diba? Ilang libo ng mga kapatid, bigla siyang lumaki. Para nag-steroids. Lumaki yung hamster ko. Sabi ko, yun lang pala yung sikreto. Okay? Hindi pala sapat na natutulog lang siya. Dapat kumakain siya ng sapat na pagkain. Hindi lang puro sunflower seed. So, dito mga kapatid, sabi kumain ka ng salita ng Diyos. Huminga ka ng panalangin niya at ikaw ay lalago. So kung hindi tayo mag-aaral ng banal na kasulatan at kainin ang mga katotohanan na nagkakasalita ng Diyos at hindi tayo nananalangin ng kapatid, para tayo lalalago. Imposible mga kapatid ko. And that is the secret. In dynamic growth mga kapatid only happens when we pray and when we study the words of God. Okay? Ay, yata ako. Full perfection in Christ. How may we become perfect? The Holy Spirit brings us to the perfection of Christ by faith. By faith, Christ's perfect character becomes ours. People can never claim that perfection independently, as if it were their innate possession or theirs by right. Perfection is gift from God. So paano tayo perfect? Only through the Holy Spirit. Hindi tayo
kaya sa ating sarili, wala tayong kakayahan, kundi sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu. What role do we as believers play in all this? Anong role natin sa gawain ng Panginoon na ito? Through the indwelling Christ to grow up to spiritual maturity. The sanctified life is not a life without severe difficulties and obstacles. What does this mean in human terms? Continual prayer is indispensable for living a sanctified life that is perfect at every stage of its development. Mga kapatid, tandaan natin, pagdapat maranasan natin si Kristo sa ating buhay, pagdapat lalago tayo, hindi na nangangahulugan, hindi na tayo makakaranas ng mga crucibles, difficulties, and obstacles sa buhay natin. Kaya sinasabi nito mga kapatid, ang prayer is indispensable, kinakailangan andyan lagi ang panalangin sa buhay natin. Ang panalangin mga kapatid, napakahalaga. Parang isang ano yan eh. Ano mga kapatid, ngayon medyo yung aking tenga ay medyo lagi nakadikit sa balita tungkol po doon sa Scarborough Shoal. Tungkol sa pinaglalawanan sila ng China at ng Philippines. Kasi may dito talaga sa mga sundalo. So sa squad ng mga sundalo mga kapatid, isa din sa pinakamahalaga sa kanila ay hindi ang medic. Ang medic mahalaga yan, syempre nakapagpunta sa buhay. Mahalaga rin sa kanila yung radio man. Kasi once na ma-isolate ang kanilang platoon, ang radio man ang tatawag ng reinforcement. What if nawala ang prayer habit sa atin? No? What if yung team na yun, yung platoon na yun, nawala ang radio man nila? Paano kung na-isolate sila sa the rest of the company? Makakahingi sila ng reinforcement? Hindi mga kapatid, sapagat wala silang radyo, walang tagatawag. Ang tanong mga kapatid, paano kung mawala ang prayer habit sa atin? Paano kung mawala yung prayer life sa atin? Paano tayo makakahingi ng tulong sa Panginoon? Tandaan natin ang ating kaaway, pilit na sinisira ang prayer habit ng kanyang mga anak. Na instead na tayo magkaroon ng silent worship, personal prayer, personal devotion, naagaw ito ng television o ano mga bagay na meron sa sanlibutan ito.